Eto na po, eto na yung sinasabi natin, 'di ba? Kaya kami po, Banateros, kami naman ay hindi magsasalita ng walang, nadinig, 'no? At eto na yung pinakaantay natin. Kahapon lang ulit nung kami ay programa ng Banateros diyan sa SMNI Davao ay, pinag-usapan, kinall out natin, VP Sara Banateros together with, Ma'am, Doc Lorraine. Kinall out niya si VP Sara magpa-drug test. So, ayan po ang pag-uusapan natin at meron akong bonus na sasabihin sa bandang huli. Pakinggan niyo kasi meron na naman kaming nadinig. Meron na naman. Baka mamaya magagalit na naman kayo. 'Wag kayong magagalit. Pero hindi naman kami nagsasalita ng, walang, kung yung mga pulis may utos sa itaas, kami ay may nadinig. May nadinig sa itaas. Ayan. So, shoutout sa inyo. Okay. Nandito pa rin kami sa Davao at mamaya ay magpupunta kami sa Kadayawan. So celebrate tayo dito together sa mga Davaoenos. Nandito pa kami sa hotel. So, antay-antay lang pero may pumasok na balita. Manila, Philippines. Pakita ko lang, babasahin ko isa-isa ha. Babasahin ko sa English, tatagalogin ni hindi. Vice President Sara Duterte accepted the challenge of former presidential spokesperson Harry Roque Jr. to undergo a hair follicle drug test. Yan ang sinasabi ko, shoot sa banga di ba? Ang politiko ay dapat nakikinig sa mamamayan. Alam mo, eto isa sa sign na ang politiko ay may concern sa bayan, nakikinig. 'Pag ang politiko bingi na, ah, mala mahirap 'yun. Kasi para sa kanya siya ng tama, eh. 'Di ba? So, hay salamat. Talagang Vice President Sara Duterte, alam mo, ang laki ng mina-mature niya and feeling ko talagang she is ready for presidency. Talaga namang, hindi kasi isang senyales 'yan, ha? Yung ang politiko kasi, we have to accept, okay? This is reality in the Philippines. Ang laki po ng distansya ng mayayaman sa mahihirap. Unlike in other countries, pare-parehas sila ng hindi nagkakalayo masyado. Pero sa Pilipinas, admit natin malaki ang discrimination. Talagang medyo malayo ang mahirap sa mayaman. And karamihan ng mga politiko mayayaman 'yan. Alta sa siyudad, 'di ba? Saan ka nakakita ng mayor, gobernador, ang yaman. Pero yung probinsya nila taghirap. Buong paligid, hirap, hikaho sa buhay. Yung mayor mayaman. Typical 'yan sa Pilipinas. So, ang politiko karamihan diyan mayaman. Kaya matataas ang tingin sa sarili. Hindi yan makikinig sa bayan unless it's election. Oh, 'di ba pansin niyo? Ang daming politiko ngayon ayaw makinig. Bingi-bingian sa sigaw ng bayan. Si VP Sara, hindi, nakinig. Kailan lang sinigaw natin? Thursday. Nagalit pa nga yung karamihan. Friday sinigaw na lang ni Maharlika tsaka ni Doc Badoy. Tapos tuloy-tuloy na. Ngayon, magpapa-drug test na si Vice President. According to Manila Times 'tong binabasa ko Roque's challenge was in reaction to the bill filed by the Vice President's brother Davao City Representative Paulo Duterte that mandates all elected and appointed government officials, including the President, to undergo a hair follicle and urine drug test 90 days prior to Election Day. They must not only prove that they are drug-free, but they must likewise show that they are in right frame in mind in navigating the countries during these challenging times. Napaka-importante po 'yun, na hindi ka addict ngayon.
Kaya kailangan ng drug test kasi siyempre yung safety ng buong bansa, eh, safety ng Pilipinas, 'di ba? Safety ng desisyon. Tingnan niyo ang ginagawa, susugod ang mga pulis, full battle gear, susugurin ng relihiyon. Wala na silang relihiyon ngayon, wala na silang respeto sa mga relihiyon ngayon. Tingnan niyo ang ginagawa sa KOJC. Tama bang gawing jogging path nitong mga pulis ang napakatahimik na highway ng, ng Davao? Oh, yun ba ay desisyon ang tamang nasa tamang kaisipan? Saan ka nakakita, mga pulis sa bundok dadalhin mo sa Davao, 'di umano, hmm, para ano, dito mag-ano, eh, ang NPA nasa bundok, 'di ba? Para ano, mangharas dito? Oh. In a chance interview with reporters in Davao City on Thursday night, Duterte said that she accepted Roque's call for a drug test. Oh, yes. Ayan na, in-accept, oh. Na-interview si VP Sara. Sabi niya, "Oh, yes, I read the call of the people." Yun, eh. Yun ang yun ang masarap pakinggan, masarap sa puso. Alam mo ako, alam ko marami sa inyo katulad ko, asar na asar kayo sa pulitiko na bingi, bingi-bingihan. Sigaw, ang lakas na ng sigaw sa mainstream media ay sa social media, ayaw pa ring sumunod, ayaw makinig kung ano-anong pinaggagawa. Eto, "I will fix the schedule," sabi niya. Ulitin ko, "Oh yes, I read the call of the people." Oh, narinig ko ang tawag ng Pilipino, ano? Drug test. Narinig niya agad, kailan lang, ilang araw lang, kinol si VP Sara magpa-drug test, magpapa-drug test agad. Ilang araw lang, oh. Samantalang yung iba, taon na. Alam mo ako si BBM kino-call out ko na yan bago pa mag-eleksyon. Ano nangyari, naglabas ng result sa St. Luke's. Naku ka, mm. I will fix the schedule as there should be a third party involved in the testing and there should also be at least one laboratory so we can be assured that the results are validated. Yun, isa pang maganda. Hindi ka lang magpapa-test for the sake of magpapa-test. Magpapa-test ka para sagutin yung sigaw ng taong bayan. So ano ibig sabihin? Dapat credible test. Kaya sabi niya dapat may third party involved. O so may ibang na tumitingin. Dapat may pulahan do'n, dapat may dilawan do'n, 'di ba? Ibig sabihin yung hindi lang yung magte-test, hindi lang si Sara, dapat may iba. At ang the best niyan, live, mainstream media. Yun ang the best do'n. Para sa gano'n, walang kaduda-duda, hindi yung kasi hindi kami maniniwala VP Sara bigla ka na lang bukas, meron ka ng result galing St. Luke's, hindi walang maniniwala sa gano'n. Kailangan gagawin mo na lang din, gawin mo na ng tama. Kung hindi mo lang din gagawin ng tama, 'wag mo nang gawin. Kasi niloloko mo lang ang taong bayan, eh. Halimbawa magpapa-drug test si VP Sara, bigla na lang may resulta, oh, paano kung peke 'yun? Mhm. Sabi ni Lady Tisay, isama na rin ang pulitikong magnanakaw. Susunod na 'yan, oo. At ang sabi niya, there should be also be at least one laboratory. Ibig sabihin credible, dapat do'n sila magpapa-test. Siguro the best niyan PDEA, but, abangan natin. Oh, sige po, Andres Alcesto, noted po, sabihin ko mamaya kay Ma'am Loren. Eto po, sabi dito ni Lady Tisay, isama na rin ang pulitiko, magnanakaw at bangag. Oh, susunod na 'yan. Kasi 'pag pinangunahan, eto, ang totoong leader sinusundan. Oh, let me repeat that. Ang totoong leader influential. Leader 'yan hindi sa title. Leader 'yan dahil maimpluwensiya. 'Yan po si VP Sara. Meron kasing iba leader because of their title.
Sa madaling salita, lider-lideran, 'di ba? Pero 'pag si VP Sara ang nagsalita, ang daming sumusunod. Kaya 'pag 'yan nagpa-drug test, guaranteed po 'yan, marami ng susunod, marami ng magpapa-drug test. And, wala ng choice si President Marcos kung hindi magpa-drug test or mag-resign. Yun lang yun. Mauubos din 'yan. I'm sure may mga susunod na mga, retired generals, basta marami 'yan. May mga pulitiko, may mga secretary. We will continue to call on the drug test. We will focus on that. We will focus on that. We will call for the drug test, hindi po tayo hihinto, pangako 'yan. Kasi itong drug test na ito, hindi mo ako sa tingin ko talaga, let's accept it, hindi magpapa-drug test si Marcos. Hindi yan magpapa-drug test. Kaya gawan natin ng plano kung paano natin maiikot na wala na siyang choice kung hindi magpa-drug test or magpa-resign. Wag na natin siyang bigyan ng excuses. So 'pag hangga't maraming magpapa-drug test, hindi sila makaka-excuse. Always remember this, 2025 midterm election is coming. It's coming soon. Yaan po ang kapangyarihan natin. Wag nating iboto yung mga mayor, gobernador, congressman, senator na hindi magpapa-drug test. And I'm very sure marami pong magpapa-drug test. Why? Because of election. Wala ng choice ngayon si Marcos. Kung hindi submit to uh, drug test or resign or magpapalusot na naman yan ng kung ano-ano na bigla na naman baka mamaya susunod diyan meron na siyang result ulit sa Asian Hospital, bigla-bigla, 'di ba? Yan, beats Baltero, VP Sara will lead the challenge, yun nga, eh. I mean, teritoryo po talaga pagdating sa droga ng mga Duterte. Nakilala ang Duterte talaga sumusugpo ng droga. That's their let's accept it. That's reality. Yan ang kalakasan ng Duterte. Galit talaga sa droga. Kaya ako, I I I, ah, I give my time and my contempt to Duterte. That's why I love Duterte because alam niyo naman matagal ko ng adbokasya, galit ako sa adik. Ayaw ko talaga sa adik, matagal na 'yan. Kaya nga pati vloggers mas maganda magpa-drug test, eh. How can we call on the president na adik tapos tayo gano'n din, 'di ba? So, kaya gustong-gusto ko ang Duterte. Eh, ang laki ng contrast. May anomalya, di umano na-addict si Marcos and yet ang Duterte ang lakas ng ano sa drug war. Kaya, "Pulong 'pag nakita kita dito sa Davao wag kang magalit, wag mo ako suntukin kasi hahalikan kita, promise." 'Pag hahalikan kasi ang gusto ko yung ginawa mong batas, yung inahain mong batas. O, ah, sana matuloy po 'yan. Mm. Eh, bahala siya basta ano, pero hindi ako bakla, mm.